Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw, samantalang nananalangin mag-isa si Jesus, lumapit sa kanya ang kanyang mga alagad. Tinanong niya sila, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang nabuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kayo naman, ano ang sabi ninyo?" Tanong niya sa kanila. "Ang Mesiyas ng Diyos." Sagot ni Pedro. Itinagubilin ni Jesus sa kanyang mga alagad na huwag na nilang sasabihin ito kanino man. At sinabi pa niya sa kanila, ang anak ng tao ay dapat magbata ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. Ipapapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po, Father. Pakibati naman ang katabi ng magandang gabi. Yan. Ang ating ebanghelyo sa gabing ito ay karugtong ng ebanghelyo at kwento kahapon. Sino po sa inyo ang nagsimba kahapon? Taas nga ang kamay. Ba't nahihiya kayo magtaas? Yan, okay. Sino po ang hindi nagsimba kahapon? Taas mo, proud. Dapat proud. Sige po, para sa mga hindi nagsimba kahapon, bigyan natin ng konteksto para maunawaan natin ang kwento ngayon. Kasi magkarugtong sila. Kahapon, isang litong hari, nalilito na hari, ang ipinakilala sa atin ni San Lucas sa Ebanghelyo. At siya, walang iba kundi si Haring Herodes. Sabihin nyo nga po, Herodes. Lito ang hari sapagkat hindi niya mapagtugma ang kanyang nasa isip at ang nangyayari sa kasalukuyan. Hindi tugma ang nasa isip sa nangyayari sa kanyang paligid. Di ba ganun tayo? Kapag hindi tugma ang nangyayari sa isip, nalilito tayo. Tama ba? Hello. Sino pong lito dito? Taas yung kamay. 3 lang kami. Lito rin ako eh. Ayan, marami na, dumadami na tayong lito, di ba? Halimbawa, alam natin na ang Pilipinas ay third world country. Tama ba? Ibig sabihin, tayo'y mahirap. Tama ba? Yun ang alam natin, di ba? Simula bata tayo, mahirap ang Pilipinas. Pero hindi, no? Nung sa mga medyo nakakatanda dito, di ba? Nung maliit pa kayo, hindi naman mahirap ang Pilipinas, di ba? Pero nung nalaman nyo ngayon na bilyon-bilyon, trilyon-trilyon pala ang pera ng Pilipinas, mahirap ba ang Pilipinas? Di ba nakakalito? Kanina sabi nyo mahirap. Ba't ngayon, hindi na?
lito. Ano po? Kapag hindi tugma ang nasa isip sa nangyayari sa kasalukuyan. Ganyan ang nangyari kay Haring Herodes kahapon. Ang nasa isip niya, patay na si Juan Bautista. Yun ang nasa isip niya. Bakit? Bakit niya alam? Sinong pumatay? Siya. Siya nagpapatay. Inutos niya na papugutan ng ulo. Yun ang nasa isip niya. Patay na si Juan eh. Pero iba ang nangyayari sa kasalukuyan. Ano nangyayari? Merong isang taong nakakagawa ng kababalaghan. Merong isang taong nakakagawa ng milagro. Merong isang taong kayang mangaral ng katotohanan. Ang alam lang niya, si Juan lang. Hindi niya kilala si Jesus. Yun ang hindi niya alam. Kaya, pinagsumikapan niyang hanapin si Jesus. Yun yung nangyari kahapon. Ano po? Hindi pa tapos homily ko, no? 1 oras po ako mag-homily dito. Okay lang po ba yon? Siyempre, wala kayong magagawa. Inimbitan niyo ako eh. No? Joke lang po. No? Yun yung kahapon. Lito, si Haring Herodes. Samantala, ngayon, ituloy natin ang kwento. Dahil may lito, dahil napagkakamalan ng mga tao na si Juan Bautista si Jesus o si Jesus ay si Juan Bautista, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad. Anong tanong ni Jesus sa kanyang mga alagad? Sino raw ako para sa mga tao? Sabi ng ilan, si Juan Bautista daw siya. Siya ba si Juan Bautista? Hello? Hindi. Yan. Sagot naman po kayo, no? Kasi makakatulog kayo, mahaba homily ko po, no? Sabi ng iba, siya daw si Elias. Siya ba si Elias? Hindi. Sabi ng iba, siya daw yung isa sa mga propeta na nabuhay noong una. Siya ba'y propeta? Hindi. Hindi. Tanging si Pedro lang ang nakapagsabi kung sino si Jesus. At ang sabi ni Pedro, ikaw ang Mesiyas ng Diyos. Ikaw ang Mesiyas ng Diyos. Mahirap naman talaga makilala ang isang tao base sa kanyang pangalan lang o base sa kanyang pagkakakilanlan. Hindi ba? Hindi porke kilala mong pangalan ng tao, kilala mo na siya. Tama? Ako po, no? Kilala ko yung parish priest ninyo, no? Si Father Romeo Tuason. No? Alam ko lang ang pangalan niya, pero hindi ko po siya kilala. Hindi ko siya kilala eh, sorry ah. Ang kilala ko, yung assistant ninyo, si Father Philip. No? Si Father Philip Garcia po ay kakontemporary ko po sa seminaryo. No? Ahead lang ako sa kanya ng 1 taon. No po, pero mas baget si Father Philip sa akin kasi late vocation po ako. Wag niyo akong husgahan, no? Sabi, ba't ang tanda na niya? Si Father, ba't bagets pa? Late vocation po ako. No? Ako po'y nakapagtapos na ng college at nagtrabaho nung ako'y pumasok sa seminaryo. No? So hindi ibig sabihin kilala mo ang pangalan ng tao, kilala mo na siya. Tama? Hindi rin ibig sabihin alam mo kung saan siya nakatira, kilala mo na siya. Tama? Kaya hindi ibig sabihin taga Forbes Park. 'Di ba? Pag tayo nakarinig, taga saan ka? Taga Forbes Park. Wow! Napapawaw ba kayo? Ha? Wag. Hindi nakakawaw ang mga taga Forbes Park dahil hindi lahat ng taga Forbes Park, wow, big time. Yung iba, yikes, big time. May kilala ba kayong taga Forbes Park na yikes, big time? May kilala ko pero ayokong sabihin sa inyo. Huh?
Kaya hindi ibig sabihin ang tao, alam mong pinanggalingan, alam mong posisyon, alam mong trabaho, alam mong titulo, kilala mo na siya. Hindi. Dahil ang tao hindi nakikilala sa pangalan, titulo, tirahan, posisyon, at maging kanyang hanap buhay. Ang tao nakikilala kung ikaw ay malapit sa Kanya. Malapit sa Kanya. Si Pedro, siya lang ang nakakilala kay Jesus. Bakit? Si Pedro ang tinaguriang pinakamalapit na alagad ni Jesus. Siya ang pinakamalapit na alagad ni Jesus. Dito, nakilala ni Pedro si Jesus. Hindi dahil kilala niya ang kanyang ama o ina. Hindi dahil alam niya kung taga saan si Jesus. At hindi rin dahil sa titulo ni Jesus. Nakilala ni Pedro si Jesus dahil siya'y malapit sa Kanya. Sa panahon ngayon, ang dami-daming manloloko dahil nagkakamali ang tao sa pagkilala. Sino po bang naloko na dito? Taas nga ang kamay. Tingnan nyo, ayaw nyong umamin, di ba? Ba't naloloko ang tao? Kasi mali ang pagkakilala. Hindi kinilala. Hindi nilapit ang sarili. Hindi ba ganon? Kasi sa panahon ngayon, iba na makipagkilala ang tao. Kung noon, nilalapitan mo ang isang tao para makipagkilala, ngayon, kinukuha mo na lang yung number para makilala. Tama? Pakuha mo naman yung cellphone number nun, di ba? Kung noon, tinatanong mo ang pangalan para makilala, ngayon, tinatanong mo ang Facebook account para makilala. Tama? Kasi, di ba, minsan may mga alias-alias pa tayo sa Facebook account, no? Iniiba pa natin yung pangalan. Meron akong kakilala, hindi ko mahanap-hanap sa Facebook. Bakit? Binabaliktad pa yung pangalan. Adik, di ba? Nag-Facebook ka pa, babaliktarin mo lang din pangalan mo. Sino makakakilala sa iyo? Adik na po. Kaya ako, no, litong-lito rin eh. No? Paano ka makikilala? Binabaliktad mo ang pangalan. At kung noon, pinupuntahan mo ang isang tao para manligaw, ngayon, video call na lang. Video call na lang tayo. Diba? Meron nga nakakatapos sa pag-aaral nang hindi man lang nagpunta sa eskwelahan. Tama ba? Bakit? Kasi online class na, di ba? Nakita mo ba yung eskwelahan mo? Hindi. Pero nakatapos ka kasi online. Nagbago na ang paraan ng pagkilala sa tao. At kahit nga ang pagkilala sa Diyos, nagbago na rin. Noon, kapag nagmimisa, dapat pumupunta ka sa simbahan. Tama? Yung iba nagbebelo pa, 'di ba? Yung iba nagbibihis pa. Ngayon, kahit saan nakapagsisimba. Meron nga nagsisimba habang nagluluto. Nagsisimba habang naglilinis ng bahay. Nagsisimba habang naglalaba. O bakit kanyo? Kasi naka-on ang online habang gumagawa ng gawaing bahay. Tama? Huwag na tayo lumayo. Meron nga, nagsisimba habang natutulog. Tingnan mo yung katabi mo. Yan, di ba? Di ba? Ang galing, no? Magic. Ang galing talaga ng tao. Ngayon, paano mo masasabing kilala mo ang Diyos? Tinulugan mo Hindi mo nilapit ang sarili mo. At marami sa atin, madalas naloloko. Bakit? Hindi na marunong kumilala
ng tao. Kaya nga naloko dahil nagpakasal kahit hindi kilala. Hello sa mga naloko dyan. Akala mo masipag ano? Akala mo jackpot ka, mayaman, tamad pala. Diba? Yan ang problema. Kapag ang tao hindi marunong lumapit, hindi makakakilala ng tao. At dito pumapasok ang gampanin ng ating mga anghel. Sila yung mga tumatayong gabay para hindi tayo mapunta sa maling tao. Ang ating patron na si San Gabriel, siya ang naging instrumento para makilala ng mahal na ina ang plano ng Diyos. Alam ba ng mahal na ina ang plano ng Diyos? Hindi. Bakit? May sarili siyang plano eh. Anong plano niya? Magpakasal kay San Jose. Pero ang Anghel Gabriel ang siyang nagpakilala, ang siyang naglapit ng plano ng Diyos para kay Maria. Ganito din tayo dapat sa pagkilala natin sa mga tao. Para hindi tayo napupunta sa maling tao, humihingi tayo ng tulong sa mga anghel. Bago ka maghanap ng pakakasalan, magdasal ka sa iyong anghel. Angel, maglalambing lang ako, ilapit mo naman ako sa tamang tao. Bago ka makipag-deal kung kani-kanino, magdasal ka muna. Dahil ang Diyos ang magtutulay sa iyo sa tama at mabuting tao. Ngunit bakit tayo madalas nalilito? Kasi nakikinig tayo sa kung ano ang sasabihin ng iba. O, iboto mo yan, magaling daw yan. Magaling daw? Kilala mo ba? Father, binigyan ako ng 1,000 eh, mabait pala. Kaya tayo naluloko eh. Kasi ang binoboto natin, hindi natin kilala. Hello, sa mga naloko. Ano, magpapaloko pa ba? O, may 1,000 na naman yan. Hindi pa ba? Yan ang problema sa atin. Para mapunta tayo sa tama at mabuting tao, idaan mo sa Diyos. Idaan mo. Kay San Gabriel, siya ang mensahero ng Diyos. Siya ang magiging instrumento para dalhin tayo sa tama at mabuting tao. Mga kapatid, ang pagkilala sa tao at maging sa Diyos ay nangyayari kung tayo ay nagiging malapit. Dahil hindi natin makikilala ang tao o ang Diyos base sa ating naririnig o nakikita, kundi dapat ito'y base sa ating nararanasan sa kanila. Amen. Amen.